Hello guys! Ayan, katatapos lamang ng discharging sa isang bodega dito sa amin. At ako bilang isang naka-duty ay binaba ko ito at aking inspection. Tingnan ko kung may mga damage at nakita na ko na napakaraming scratch. Scratch lang naman pero hindi naman ito masyadong problema. At napansin ko rin na may tubig dito at ito nga, sinamahan ako ng isang kasama ko at gusto namin tanggalin ang mga tubig na ito dahil napakalakas ng ulan sa discharging operation sa buong Magdamag. Kaya ayun, napuno ng tubig at pagkatapos na maubos ang mga kargamento na asin dito sa Brazil, ayan, nagkalat ang tubig at ito'y naipon sa isang side dahil tagilid kami sa isang sa starboard side, kaya ayan, napakaraming tubig. Ito yung mga food cargo waste na isasanksyon doon sa bills. Ayan, ito kadalasan ito ay hindi dapat na mapunta sa dagat, pero kinakailangan ito ay matanggal dahil lilinisin ito pagkatapos pagkaalis ng barko sa puerto. Ayan, hindi niya matanggal dahil nalaman ko kanina na ito ay nakabukas ang sanksyon, kaya kahit na anong pilit niya, siyempre hindi niya matatanggal yan dahil hinihigop ng hangin yung takip ng bills. Ayan, hindi niya matanggal. Sabi ko sa kanya, pwede ba kitang i-video? At yun, pumayag naman. Kaya nakikita natin kung ano yung kanyang ginagawa at yan, sinisikap niya na matanggal talaga kung may mga nakabara o sa gilid ng takip at hindi talaga niya matanggal. Nakikita natin na hirap talaga siya, no? Ito nga pala ay may sanction pa doon, umaandar pa ang sanction, kaya talagang hindi niya ito matatanggal. Pero nung pinatanggal na namin yung sanksyon, ayan, nakita natin yung mga bula. Yung mga bula na yan na nakikita natin, yan yung singaw para matanggal yung takip. Ayan. Sa pagkakataong yan ay nakikita natin na tinatanggal na niya. Importante ito dahil hindi pwedeng may tubig yan dahil i-inspection pa si shipmate at yun ay kailangan hindi makasama sa mga calculation niya. So ganito ang dapat gawin pagkatapos ng discharging ng mga kargamento. Kailangan ay malinis ang bodega o yung cargo hold na tinatawag. Ayan, tingnan natin kung paano niya tanggalin yung cover ng bills. Ayan, so yan, natanggal na po niya. Ayan, natanggal na, pumasok yung mga tubig na yan. Ayan, yan yung mga food, yung mga waste ng kargamento. So pag yan ay natapos na, saka namin ipapa-start uli yung sanction o yung hihigop sa tubig na yan para ma-discharge. Yan. At nakikita nyo talagang papa-start namin yung pump para ito ay maubos. Sa bagay, yung kargamento naman ay pwede naman itong maulanan, kaya tuloy-tuloy ang operation kahit na maulan. Kaya resulta, maraming tubig sa bodega kapag naubos na. Tingnan natin ito yung kabilang side kung saan nakikita natin na tatanggalin din namin ito at ito ay titingnan namin kung anong laman, kung pinasok ba o ano. Yan yung loob niya. Makita natin na ayan, napakaraming dumi. Kaya hindi pwedeng ito ay madumi sa loob. Kapag kakargahan na naman yan, kailangan malinis uli yan. Hindi pwedeng yan ay lagi. At ito na nga, pinaandar na uli yung sanction at tatanggalin uli namin yung natitirang tubig na
kailangan linisin natin yan para hindi makasama sa paghigop yung mga tira-tirang kargada. Yan, sa pagkakataong yan po yung mga asin na kargamento namin, pero kailangan matanggal ng tubig at kailangan lahat ay tanggal lahat ang mga tubig na yan at ma-discharge at matanggal para sa ganun ay walang masilip ang surveyor na tubig. Yan, okay. So ito po mga kaibigan ng ating sitwasyon pagkatapos ng kargamento. Ayan, yan ang mga maaaring gawin para paglilinis ay malinis na yan. So kaya hinihintay lang natin na maubos talaga lahat yung tubig dahil kailangan tutukan natin yan at tuloy-tuloy ang paghigop ng build sanction. So kaya pag naubos na yan ay ipapapara na namin yung builds, diba? So ito yung ating kada tapos ng every na matapos yung kargamento ay check. So number 1, i-check, ikutan masyado, lahat ng mga posibleng damage ay ma-report agad at ano man ang makita mo dyan sa loob ay i-report kung ito ay maayos at walang nakitang damage. Ayan, kaya naman tuloy-tuloy ang pagtanggal natin ng tubig at ito nang hanggang sa matapos i-report natin na clear na and then akyat na kami. Ayan, so guys, maraming salamat muli sa pagnunood ng video. Sana ay may matutunan kayo. Hanggang sa muli. Thank you for watching.